Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Ito pong podcast na to, we talk about anything under the sun, all topics pwedeng makover dito. And our guests are a variety of guests from different walks of life, different expertise. Importante sa podcast na to, meron tayong audience takeaway. I always say, after you listen or you watch the podcast, natuto ka ba? Nag-enjoy ka ba? Na-inspire ka ba? Itong guest natin ngayong araw na to, I was quite excited to invite her for many months already. Since the podcast started, actually, when I submitted a list of names that I wanted to be on the podcast, she was on that list. Kaso, napaka-busy nito eh. Masyadong in demand sa television. Because she's one of the few faces that we see on primetime television that hindi nawawala sa primetime to kasi napakagaling talaga. And I'd like to say that I'm really proud of the friendship that I have with this person. Walang iba, kundi si Sangre Flamara, Faith Da Silva. Hi, Faith. Rar. Grabe naman yung pagtataas mo sa akin Ayos talaga, ba? Kuya Kim. Okay ba yung Kaya intro ko sa'yo? mahal kita eh. Ganun Okay ba? talaga dapat. Muntik pa akong maluha talaga. Super build-up kasi naman totoo, Faith. I really am so proud of you. And alam mo naman to, I always say this to your face. That ang galing yung, kung nung nagpaambon si Lord ng talent, nasa mo lahat. Tapos, nung nagpaambon din siya ng magandang ugali. Nawala lahat Medyo, sa'yo. oo. Absent. Oh, medyo. But hey, we grow and we learn. No, mabait ka naman, Faith. May katok ka lang. May topak May lang. topak ka lang. Si Faith, kung di niyo pa, hindi alam ng marami to eh. Si Faith also, we share the same roots. Pareho kaming laki sa San Andres Bukid. Yes. Yan. Onyx Street Onyx Street. represents. Kung alam niyo po kung paano lumaki dun sa kinalakihan ni Faith. Ang San Andres Bukid kasi malaki yan eh. Doon ako sa Amatista, Esmeralda. Yun ang medyo middle class portion ng San Andres Bukid. Medyo maganda ng kaunti ang bahay. Yes, tahimik. Habang pumupunta ka ron sa Onyx, nagbabago ron. matindi ang mga nakatira doon. Yes, Magulo, masaya, Kuya Kim. Yun ang pinaka-importante doon. Magulo, masaya, pero very supportive. Very. Talagang they'll protect you pag Kasi tagaroon ka tight sa Onyx. talaga silang lahat doon eh. Kasi wala naman ibang support system kung hindi ang isa't isa lang din. Tsaka, ang lolo ko kasi doon, di ba, Kuya Kim? Ang lolo po ni Faith doon, nung bata kami, tumalaki kami sa San Andres Bukid. Ang panakot namin sa isa't isa, susubong ka namin kay Ben Baido. Dudukutin ka ni Ben Baido. Lagot ka kay Ben Baido. Kaya walang, in fairness naman, kahit Oo. Kuya magulo sa lugar namin, walang nagtangka talaga na manakit sa akin. Kasi lolo mo si Ben Baido. Si Ben Baido po, ang pinaka mataas na opisyal ng Sputnik. Oo. Sorry, bahala na. Either bahala na o Sputnik. Basta may grupo Basta, sila. sorry oo. po sa mga bahala na at mga Sputnik gang members. Po. oo. Basta si Ben Baido, I think bahala na gang. Siya ang pinakamataas na naging officer niyan. Wow. At nakulong ng ilang taon. At nung nakalabas, talagang kahit sa labas, siyang mayor. Hindi naman siya nakalabas, Kuya. Hindi ba siya nakalabas? Hindi, doon na siya. Doon ba siya namatay? Oo, Sa loob? Sa matay? yes, Hindi, diabetes. nakulong yan dati. Oh, Nakalabas. I didn't know. Tapos nakulong ulit. Hanggang namatay na siya sa kulungan. Yes. Si Ben Baido. How was it growing up in the household of the pinaka-neighborhood siga na si Mang Ben Baido? Sa totoo lang, malambot yung mga tao sa akin. Kasi syempre, nga, apo apo nga ka ni Ben Baido. ako. Diba? Pero I think, Kuya, yung lahat ng tapang na meron ako ngayon, it's not really from him being my lolo eh. It's the surroundings talaga. Ako, nag-aral ako sa Guerrero, Fernando Maria Guerrero Elementary School. At mahirap talaga doon, Kuya, kasi pag hindi ka naging matatag, mabubuli ka ng matindi. Tama. Oo. At nabully ako. Bakit ka binuli? Anong dahilan? Normally may dahilan yan. Very naive kasi ako before eh. Tapos tahimik ako, introverted, wala akong confidence sa sarili ko. Tapos I was very thin, I was very shy.
At ang pang-asar sa akin ng mga bata is yung pagiging maputi ko. Maputi ka? Yan lagay na yan, maputi ka? Kuya, maputi kasi talaga ako. Gusto bagay, kung Nagpapatan ikukumpara lang sa mga ako. kapitbahay natin sa Onyx, maputi ka talaga. Oo, pero maputi ako noon. Oo. Tapos, mahiyain ako, lagi akong inaasar na white lady. Eh, syempre, nung time na yun, kuya, hindi ko naman naiintindihan na inggit lang pala sila. Inggit sila dahil maganda ka. Oo. At saka nga kasi, dun ko din talaga na-realize, kuya, na if you do not show up for yourself, nobody will. Tama. At kung laking San Andres ka nga, laking Maynila ka, iba. Iba. Iba ang angas ng mga tao eh. Ang natutunan ko, Faith, no, sa akin, matututo kang gumamit ng EQ mo. Yung EQ meaning pakikisama, kailangan marunong ka makisama eh. Unang-una, kailangan hindi ka push over. Yes. Pagka hinamon ka, lalaban ka. Kasi pag nakitang push over ka, magiging push over ka. Yun na nga. Pero, kinakailangan marunong kang bumasa. Kailangan iba't ibang tao, iba't ibang pakikisama, iba't ibang diskarte. Timplahin mo Marunong din. kang tumimpla palagi. Marunong kang tumimpla, marunong kang tumulong, at marunong kang makisama. Yes. I remember nung lumalaki ako dyan sa San Andres, Inglesero ako noon eh. Oo, Kasi hindi pwede yun, kuya. 4 years old ako nung lumipat kami dyan eh. Galing ako sa pamilya ko sa Malate, tapos ini-English kami ng tatay at nanay ko. Pagbaba ko dun sa Esmeralda muna kami bago naging Amatista eh. Naku, tinutokso ko palagi. Ay, English. Hello, Joe. Hello, Joe. Englishero. Englishero. Diba? Yung kwento mo sa akin. Kasi I was bullied because I spoke English. Nag-aral ako ng Tagalog talaga. At nilaliman ko yung Tagalog ko. At hindi lang yun. Pag nasa kali ako, hindi ako nagsusot ng sapatos o ng tsinelas. Kasi nakapaalat ng tao ron. Dapat. So nakapaa rin ako. Magkakarera kami mula Esmeralda, paikot ng Opalo, papuntang Perlita, pabalik sa bahay namin. 1 kilometro yun, nakapaa. Kumapalan pa ako. Pero ang saya, di ba, kuya? Ang saya, Kasi, oo. you don't have to prove yourself to anyone. I mean, like, ikaw, somehow, you had to. Kaya, that's why you had to learn how to speak in Tagalog. Pero kasi, kuya, pag na-experience mo yung buhay sa atin, it's so simple, yet it's so fun. It's so fun. And then, kahit saan ka pumunta, may kausap ka. Meron. Tumambay Kasi ka sa maraming sari-sari- chismosa kung saan-saan, di ba? Tambay ka sa sari-sari nawawa- store. Di ba? Ako, sa tindahan ng lola ko, Lola Mar Oh. Store, di ba, sa Onyx Street, lahat ng mga chismosa nandun sa labas. So, nasagap po lahat ng chismis. Of course. Ano naman ang nasagap po sa pamilya ko? Pamilya Atienza. Maganda, lahat Maganda maganda. talaga? Oo naman, kuya. Kasi ang lolo mo, leader ng tatay ko yan when my dad was in politics. Si Ben Baido, kasi siga yan, maraming nakikinig dyan. Ang lahat ng politiko pinupuntahan yan pag election time Oh, wow. para suportahan ni Mang Ben. Tapos pag dala ka ni Mang Ben, malakas ka dun sa bloke ng Onyx. Minsan mas malakas pa nga sa barangay chairman yan, yung lolo mo eh. Wow. Grabe naman pala ang influence at power So, niya, no? hindi ka naman naging hindi ka naging palaaway o naging violent. Ako, I would say na somehow naging, kasi nga 'di ba kwento ko, kuya, nabully ako. Tapos nung 2nd grade, 3rd grade na, 4th grade, parang ako na yung naging bully. Naku! Oh. Na hindi ko din naman na-realize sa sarili ko that I was becoming a bully. It was just that kailangan kong protektahan yung sarili ko. In your Kailangan self-defense, kong maging malakas. Naging offense yung self-defense mo. Yes, pero mga lalaki lang. Ang Lalaki lang? Ha? Wala namang kinalaman yung mga babae, ba't kailangan ko silang isama, di ba? Paano mo binubuli yung mga lalaki? Sinasapak mo? So, minsan, ganun, Ginugulpi mo? sinasapak, inaasar, pag kunwari yung katabi ko na So, nakita ko na classmate. nanakit ka. Nakita ko Hindi, naman pero kuya, there was a time talaga na ako, I'm not proud of this. But I became violent. Because, syempre, of course, mahal ko naman yung nanay ko at lola ko, di ba? I love you guys. Pero kasi we were brought up na tough love talaga eh. Meaning pilapalo. Pinapalo Sinisinturon. talaga kami. Oo. Hindi naman sinasapak. Sinasapak ka ng nanay mo. Sinapak ako. I mean, Anong ginawa mo para sapakin ka ng nanay mo? dati kasi, Ano? naiya ako. Hindi kasi bata pa lang, nagbo-boyfriend na Ay, ako. kaya naman pala eh. Ilan taon ka nun? Baka 5 years old ka nun. 10 years old, yung first boyfriend ko. 10 years old? Si Neil Troy. Hi, Neil Troy. Hello. Kung nanonood ka siya. Neil Troy, 10 years. Bata rin si Neil Troy, no? Bata naman. Bata rin. Oh, We kasi were both 10-year-old Kung naman. 35 na yan, pedophilia ang tawag dyan. Hindi. Oh, Hindi pareho naman kayong 10. ganon. 10-year-old. Oo, Okay, parehas 10-year-old. kami. Si Neil Troy, oo. So, grade 5, wala namang ginagawa masyado nung pag grade 5 kasi siguro akala ng mom ko kung anong ginagawa kong kalandian, di ba? Pero yung normal na puppy love lang, yung Holding hands. Wala nga yatang holding Hindi hands kayo eh. nag-holding hands. Walang holding hands. Yung sabay lang uuwi, Oh. ganyan. Tapos kakain ng ice cream, maglalaro ng pogs, maglalaro ng text. Parang
nung time na yun lang din kasi yung uso. Oh. Siguro, na O, mag-boyfriend-boyfriend. ba't kasi napak na nanay mo? Hindi, later on na yun. Later. Nung mga, Okay. nung mga ano na yun, teenage years na yun. Kasi Kuya Kim, ito nga yung sabi ko noon, may pagkamalandi din talaga ako. Talaga? Oo. Noon lang? Ngayon, sapat na. Ngayon, lumalandi sa tamang oras. Which is after 7 p.m. Well, I would like to say, Faith, yung pagkamalandi mo, that's part of your TV persona eh. Yun nga, nagagamit ko siya. Pagka tumingin ka sa lente ng camera, may dating palagi. Meron kang flirtatious eyes na that comes across. Nakikita Sabi ng mga nga viewers. nila. Alam mo, ang dami ko Na napanood hindi sa ko TV. yun, hindi ko yun Hindi intended. sinasadya Hindi intended. Pero pag sumayaw ka, tumitig ka sa camera, meron ka agad tumatagos na parang, I'm sexy. May ganun ka. It probably comes with an intention. Intention na, I'm here, I'm showing up, ito yung performance ko, and I will give this all with every fiber of my being. Wow! every Char. O teka, balik tayo sa ginulpi ka. Okay. O yun na nga, lagi akong ginugulpi talaga kasi nga noon mahilig akong tumakas. Kunwari, sasabihin ko sa mama ko or sa lola ko na may kailangan lang akong group project na gawin. Pero ang totoo talagang tumatambay ako sa riles ng tren. Sa riles? Kuya! Sa Perlita? Oh. Saan? Hindi ko alam kung Batangas Line yun or... Batangas Line. Batangas Line ba yun? Batangas Line, may riles doon. Oh. Tama ba? Meron. Yung may PNR na station. Yung may Paco Station. Oh. Yes. Doon ako tumatambay, kuya. Anong ginagawa mo nun? Wala. Nakikipagkwentuhan lang. Duro marampa-rampa, ganun. To be honest, alam mo, sabi ko, Kuya Kim, masaya ako na in-experience ko lahat ng yun because kung nasan ako ngayon, hindi ko na yun magagawa eh. Tama. Hindi ko na yun magagawa at yung pagiging street smart ko at yung kung paano ko natuto na makisama sa lahat ng tao at dahil yun, in-enjoy ko yung buhay na meron ako noon. In my head, I was like, okay, every time nagpe-pray ako kay Lord na parang, Lord, alam ko, hindi dito matatapos ang lahat. I can see a bright future for myself. Kasi totoo talaga yan, Kuya Kim. Bata pa lang ako, I was very shy. I was very introverted. Pero alam ko sa sarili ko na ang laki ng future ko at naniniwala ako dun. Hindi ko alam kung paano. Kasi even sa school, pag every year school, tinatanong kung ano yung dream job. Paiba-iba yung sagot ko eh. Kasi hindi ako sure kung saan ako talaga pupunta. But I knew that I would be successful kung ano man yun. With whatever field. Yes. Diba? Na parang, okay, nandun ako sa situation na yon, medyo struggling financially at sa mga ibang areas ng buhay ko. Pero, in-enjoy ko yung buhay na yun. Kumbaga, tinalon ko siya. Hindi, kahit na gusto kong magbago yung buhay ko, hindi ako dismissive sa present ko nung time na yun. Kumbaga, dumive ka. Dumive ako talaga at in-enjoy ko yun. In-enjoy mo. Kailan mo nalaman na mag-aartista ka pala? Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga gusto mag-artista. Hindi talaga? Hindi ko talaga gustong So, mag-artista. ano dapat ang gusto mo? Hindi ko nga alam. Okay. Hindi, wala. As in, hindi ako sure sa kung ano magiging future ko. So, bata pa lang ako, palaging pinipilit ako na mag-audition. Yung mama ko, lagi akong pinipilit niyan talaga. No, kasi po ang mami ni Faith, si Ginger, is also an artista. Yes, nasa siya? industry din talaga. Character actress, and she's a very good singer. Yes. When I met your mom in the 90s, she was singing. Yes, Singer sa siya banda siya talaga. So, siguro, isa na rin sa mga rason kasi struggling nga kami financially, makakatulong din yun, di ba? Or marami din kasing nagsasabi na para sa akin daw yun, yung pag-aartista. Ako, dahil nga mahiyain ako, hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung confidence ko talaga, kuya. Hindi ko alam. So every time na may mga auditions, pupunta ako pero hindi happy yung puso ko. Okay. Ito, merong isang teleserye before, it's called Rosalinda. Remake with Carla Abellana. Okay. Dito sa Philippines. So, ang nakadiscover po kasi sa akin is si Direk Mario J. De Los Reyes. Direk Mario J. Yes. He was my professor in college. Wow! Yeah, sa UP. UP, yes. UP Siya ang film. nag-alaga sa akin, kuya. Siya ang rason kung bakit nasa industriya ako ngayon. Wow. Paano ka So, na-discover? From my father. Kilala niya yung father ko, kilala niya din si mama. So bata pa lang ako, pinag-audition niya ako. Sabi niya, okay anak, punta ka dito sa may GMA. Mag-audition ka for Rosalinda. Young Rosalinda or young na kapatid ni Rosalinda.
ako ayoko talaga. Hindi ko talaga kaya. Nanginginig ako. Pagdating ko doon, kuya, biglang ako na pala. Hindi na pala yun siya audition. Nung nakita nila yung kinast ka face na. ko, Oo. nakita nila yung face ko, ay parang bagay siya. O, sige, siya na lang yung ano yun natin. Ikaw ang young Carla Abellana. Hindi, yung kapatid ni Carla Abellano, which is the kontrabida. Okay. Bagay nga sa yun. Yung looks lang. Sharp Okay. features. Oo. Anyway, so, sabi ko sa mama ko, nasa labas na kami ng pinto. Sabi ko, mama, hindi ko talaga kaya. Ayoko talaga. Pwede bang umuwi na lang tayo? Sabi ng mama ko sa akin, sige. Pero pag hindi mo to ginawa, doon ka na sa lola mo ulit titira. Naku, tinakot ka. Sabi ko, oo, sige, doon na lang ako sa lola ko titira. Sabi ng mama ko sa akin, no, hindi, gagawin mo to, tas doon ka sa lola mo titira. Alam mo ni Jingo. Wala akong choice! Wala kang laban nun. Wala akong choice. Talo-talo. So, oo. syempre, pumasok na ako doon. Tapos natanggap ako. And then, after a week, taping na. Sabi ko talaga, nako, paano ko to gagawin? Kuya, ang bata ko nito, let's say, How old are you? 8 8. to 9 year Child old. star ka pala. Oh. Hindi naman. Ito na nga, kailangan mo marinig. Oh. Naunsyami nga ang lahat-lahat. Kasi, nung nandun na kami sa taping, pinapaiyak ako, kuya. Hindi ako makaiyak. Kasi hindi ka pa artista nun. Hindi ako makaiyak. Hirap na hirap talaga ako. Tapos, imagine pati yung acting coach doon, talagang tinatry niya akong maging emotional. Sinasabi niya sa akin, na parang, tingnan mo yung mama mo, tsaka yung kapatid mo. Sobrang close nila, diba? Ikaw, close ba kayo? Ay, Inaasar ka. Oh. inaasar ako para umiyak ako. Hindi ka Hindi ako naiyak. Nagalit Kasi ka. alam ko naman na totoo naman, gano'n naman talaga yung nafe-feel ko. Pero kasi minsan, kuya, may mga tao na mag-work sa kanila yung gano'n. Sa akin, nung time na yon, nanigas lang ako lalo. Lalo ka na Tapos ang daming mga eksena namin na alam ko talaga sa sarili ko na hindi ko siya nagawa ng tama. Pero natapos yung taping eh. Natapos siya, pumirma ako. Siyempre hindi ako proud sa ginawa ko, di ba? Pero wala na eh, tapos na, nagawa na. Eto na, yung mama ko. Siyempre kinukwento siya sa lahat ng mga tao na, eto si si Daryl, eto yung ano niya, yung show niya, Rosalinda, ganyan. That's the name of your character, si Daryl. No. That's my real name, Daryl ako. Oo nga pala, Daryl ka Oo. pala. I remember, yeah. So, eto na, nung ipinalabas na kuya, yung episode na yun, hindi ako yung pinalabas. Ganon? Pinalitan ako. Sa sobrang pangit ng acting mo, pinalitan ka. Pinalitan ako. Oh my gosh. Imagine kung gaano nakakahiya yun para kay Direk Mario J. De Los Reyes. Niyabang pa naman nila. Niyabang pa ng nanay ko. Yun kaya nga minsan hanggat di pa pinapalabas yung show, wag muna magyabang-yabang Totoo yan. eh. Minsan naun siya may. Marami talagang Oo. ganyan. Majijinx mo yan, kuya. Naun siya Pero may. alam mo, dahil dun sa experience ko na to, parang that's when I've realized na siguro dapat konti-konti. Alam mo yun, hindi yung pwedeng isabak mo agad yung sarili mo out there. Lalo na kung alam mong wala ka pa naman nung kaalaman at karunungan para ma-deliver mo siya ng maayos. Pero you know what? I give myself a lot of grace because first time ko yun. Pero bubog ko yun, kuya. Bubog ko talaga yun sa puso ko na even up until now, may mga moments ako na basta hindi pa pina-air. Hindi siya sa akin. Kasi maun siya may. Totoo yan. Dahil dito sa nangyari Lahat na naman to. tayo sa industriya eh. Basta hindi pa na-air, huwag ka sigurado. Kasi minsan babarilin sa taas. Yes. O minsan naman, i-hold ng kaunti. Yung pag-hold niya, mga 1 taon, 2 taon. Oo. Depende sa timing. Hanggat di pa lumalabas, huwag mo nang ikwento. That's true. Ganun. Tsaka, na-realize ko din talaga na dito sa showbiz, anyone is replaceable. Anyone's replaceable. That's right. No, Kaya no one's nga, you indispensable. have to, ngayon na medyo, alam mo yun, medyo confident na ako sa sarili ko with what I have to offer. Kaya pag nagtatrabaho ko, kuya, gigil na gigil ako eh. I'm so hungry. Alam mo yun, hindi lang to prove to other people na ito yung kaya kong gawin. Mas more on for myself. Yeah. Kasi nga, kung dati nga, hindi ko alam kung saan ko hahanapin sa sarili ko. Yung energy, yung passion, yung talent. Hindi ko lang pala siya na-discover pa. Because it takes time. Of course. It yeah. takes exposure at right people to hang out with for you to really grow. And repetition. Diba? Yes. The more you repeat it, parang sayaw yan eh. The more the muscles remember, the mind remembers. Totoo. Then you become good. Diba? Totoo yan. Kanina you mentioned na napashowbiz ka dahil sa tatay mo. How was your relationship? Si Faith po is the daughter of Dennis Da Silva. Sa hindi po nakakaalala, si Dennis Da Silva is more or less my age. Kabatch ko po yan. And he was one of the one of the glamour boys of showbiz in the 90s. Ano yan? Kumbaga may mga A-class, B-class, C-class. Your dad, Dennis Da Silva, was A-class actor.
And he was actually the love team of Rufo Gutierrez. Yes. And he was a regular in That's Entertainment. At ang daming pelikula niyan kasi napakagwapo. Dennis Da Silva. But Dennis this is public knowledge, so we can say. yes. Dennis is in jail for life. And And he has been there for how many years 23 already? years? 23 years na. Yeah. Tagal na, kuya. Oh, how was your relationship with Dennis when you were born? I did not have any relationship Hindi mo siya with nabigyan. him. No, I know that. Gusto ko na ikwento mo. I did not have any relationship with him. At syempre sa mga viewers natin, alam niyo, one of the reasons why talagang mahal na mahal ko si Kuya Kim is because ikaw yung naging bridge para ma-meet ko ang papa ko for the very first time 3 years ago. I remember that. And sa totoo lang kasi kuya, matagal na namin siyang pinaplano. Pero I think that was the right timing. Because wala nang pain masyado siguro sa puso ko. Wala na masyadong galit. At finally, naintindihan ko na wala, things happen At there are things nga na that I have no control over at hindi ko dapat i-control. 'Di ba? Yeah. Yung kung sino man ako ngayon, thank you naman kasi pretty naman dahil sa father, 'di ba? Actually, kaya ka maganda. kaya maganda tong taong to. Pogi ni Dennis Maganda rin pero naman si Ginger. feeling ko ano yun, dahil sa mixture din nilang dalawa. Tama. Magandang mix. Magandang mix. Pero si Dennis, kwapo yun. Lalo nung payat pa siya. Tapos naalala ko nung araw na yun kasi we did not tell Dennis na nandun ka. Yes. Akala It was ng a surprise. Akala ng tatay mo, that was Christmas magpapasko nun Akala ng tatay mo, bibistahin ko siya. At dahil matagal na Feeling niya naman, meron na daw siyang nararamdaman nun. na may sorpresa. Oo. Talaga. Ay, syempre, maaari. Hoping, ganon. Hoping. But when he saw me, he was so happy dahil nakita niya ako, no? Tapos naalala ko, pupunta kami sa opisina ni General Katapang. Yes. General Katapang, thank you very much Hi, General Katapang! for setting that up. Ay, nako, si General Katapang ang tumulong sa atin. The nun. best. The best. So I remember, nandun kami. Tapos, sabi pa ni Dennis, pwede bang iayusin mo naman na makipagkita naman kami ni Faith? Gusto ko makilala. Sabi ko, kamusta naman napapanood mo ba yung anak mo, si Faith? Napapanood ko yan Gusto ko makita siya Oh. Sabi ko, ganitong gawin natin. Pumunta tayo sa office ni General Katapang. Nandun ka sa opisina ni General Katapang Pumunta tayo sa opisina ni General Katapang. Ilakad natin. Let's file whatever paperwork that needs to be done. Kausapin natin si General para makita mo si Faith. Sige. So lakad kami. But I remember yung tatay mo, may tagapayong pa yan. Mayor yan May tagadala ng bag. Sabi ko, higa sa loob to. Diba? May team siya. May glam team siya doon. May glam team. Meron, may glam team. Lakad kami. Pasok kami sa opisina ni General Katapang. Tatago ka rin sa gilid, di ba? Tapos tumabas si Faith. My gosh, what a moment. Naiyak ako nun. Umiyak ka nun. Umiyak si Dennis. What a moment. And then, but we left you to talk. Para may privacy kayo ni Silas, ni Dennis. What was your feeling nung nakita mo yung tatay mo for the first time? Hindi ko alam kung ano yung feeling na yun. Sa totoo lang. It's a mixture of everything. Yeah. Kasi, pangarap ko yun Sobrang pangarap ko yun. And every time I would wish on my birthday cake when I was younger, yun ang wish ko. Na makasama ko yung papa ko. For me to see him. For me to hug him. It was... Basta ang dami ko talagang nafe-feel. Sa totoo lang. Pero, nung nag-hug kami, kuya, para akong bata. Kung sino yung bata na nagwi-wish sa cake niya, yun yung faith na nandun nung araw na yun. And, salamat. Sobrang salamat, Kuya Kim, kasi dream come true siya. At ikaw yung nag-ayos nun para sa amin. And, dami kong natutunan sa totoo lang from the conversation that we've had. Kasi nag-sorry siya sa amin Nag-sorry siya. Sorry siya. Sa lahat daw ng mga pinagdaanan. Tapos, dito ko naloka din, kuya. Kasi, nung nakikita ko siya, I see so much of myself in Kamukha him. mo siya Kamukha mo siya. Even sa galaw, kuya. Oh. Kaya nga parang kung,
ang weird naman kasi syempre, I didn't grow up with him. 22 years mong di nakita. Yes. Oo. Paanong parehas kami? Parehas yung the way we move, parang yung personality namin. Maloko din kasi siya eh. Pati the way Dennis moves his head. Meron siyang galaw ng Same ulo na same nga. Oh, yan. Kaya- yan, ganyan. Same na same. Kaya parang ako, somehow, na-amaze ako. Pero, nung pag-uwi ko, kuya, dun nagbago lahat. Kasi nung time na yun, I was very happy. I was very happy. But when I had a conversation with Silas, yung kapatid ko din kasi kasama ko nun. Yeah. Dalawa po sila magkapatid. Si Silas at si Faith. Pareho Yes. anak ni Dennis. Yeah. So, when we had a conversation there, parang yung tatay ko kasi nun, nagkukwento siya about his kids. With the other family. Yung family niya ngayon, kinukwento niya na parang college student siya, ganito, tapos support siya, ganito, ganyan. And then, parang na-realize ko na, bakit sa akin wala? Niresent mo na inaalagaan niya yung mga anak niya sa ibang Oo. pamilya at hindi ikaw. Na parang sabi ko, okay, kaya naman pala eh. Kaya naman pala niya yung gawin. Pero bakit sa akin, sa pamilya ko? Ako kasi nag-shoulder ng, kumbaga, Ikaw lahat. Oh. sa pamilya ko eh. 'Di ba? Nung time siguro nag-earn ako na yun eh. Pero syempre, support naman, hindi naman financial lang yan, di ba? Maraming pagmamahal and ano. Napa-question ako. Kasi, inisip ko na hindi dapat ako yung gumagawa nito eh. Kumbaga, naghihirap ka ng napakaraming taon, pwede ka naman parang natulungan ng tatay mo. Oo, na parang, Oh. di ko naman pala kailangan gawin lahat. Bakit sa kanila kaya mong gawin? Sa akin, hindi. Pero sandali lang yon kasi syempre ayoko naman maging Debbie Downer naman, di ba? Proseso yan eh. May prosesong pinagdaanan yung emotions mo. From yung masayang-masaya ka, nakita mo siya, nagkaroon ka ng resentment na kaunti. Na bakit sila, hindi ikaw. Oo. Tapos, alam niyo marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Tapos, Ngayon, to now, where our relationship is, siguro I'm just glad and I'm happy that I was able to meet him and see him and converse with him. Pero kuya kasi, siguro mga panganay lang ang makaka-relate dito. Mga panganay na babae specifically. Mahirap dalin lahat. Mahirap dalhin lahat. At mahirap kung alam mo yung tao ay may means to help pero hindi ka tinulungan. Ang feeling mo na isahan ka. Hindi naman naisahan. Wala namang ganun. Pero hindi niya ginawa yung pwede niya sanang nagawa. And you resent that. Somehow, Yeah. oo. Kasi ang hirap ng walang tumutulong sa'yo eh. Mahirap na walang suporta. At syempre sa buhay ko, sa family life ko ngayon, hindi ko naman pwede maipakita kay mama at kay Silas kapag nangihina na ako, di ba? Oo. Kasi nga ako yung, kumbaga, isa ako sa leader sa family namin. At kapag nakita nila ako na mahina, mas lalong manghihina sila. Diba? So sometimes I just wanna be weak. Gusto ko lang maging mahina. I don't wanna be so strong all the time. At hindi ko alam kung kaninong tao ako pwedeng maging ganun. But God, only God. Pero diba, syempre iba pa rin yung physically na nandyan, merong nandyan for you. Siguro yon support. Basta parang nakakapagod lang din maging independent masyado palagi. At palaging isaksak sa utak ko na hindi, kaya ko to, malakas ako eh. I can do anything. Pero darating din tayo sa moment in life na, you know what? Yung pagiging weak, strength din yan eh. Yung to ask help from people
na-realize ko na okay, sige, ayaw nga makita ng family ko na mahina ako. Pero there was a time, kasi kuya, di ba last year, Stars on the Floor, Encantadia Chronicles, Ang dami mong Sangre, trabaho nun. TikTok Lock, Yeah. tapos nagbe-24 oras pa ako. Tapos mga guestings o kung saan-saan. Ang dami ko talagang ginagawa last year. Namayat ka nun. Super! Tapos, dumating na lang ako sa point na pag uwi ko sa bahay, breakdown ako, kuya. Nag-breakdown ako Physical sa... breakdown, mental breakdown, everything. Lahat na. Lahat na talaga. I was talking to my mom and si Silas. Na yung parang, sabi ko lang sa kanila na, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako kasi at this point, hindi ko alam kung paano mag-move forward with a lot of inspiration and motivation. Kumbaga naubos na ako eh. Na-burnout ka. Oo eh. Kasi, kumbaga lahat ng energy ko, binubuhos ko lahat sa trabaho. Wala na din akong time masyado mag-workout, mag-meditate. Kumbaga, the routine that I had and yung binild ko for a very long time, nawala siya sa akin because kailangan ko mag-focus sa trabaho ko. 'Di ba? Pero yun din siguro yung isang magandang tulong or magandang lesson na naibigay sa akin. Hindi ka hinaan humingi ng tulong. Magsabi ka, if you need support, magsabi ka. Mahirap kasi kuya paging panganay eh. Feeling mo kasi nasa shoulders mo lahat eh. Yun, totoo. Kahit nga physically, alam ko nagmamanifest lahat ng mga stress sa buhay ko. Yung shoulders ko lagi kuyang Naninigas. Oo. Kasi nga, emotionally, I feel like I have a lot of my, ang tawag dito? Marami ka mga binubuhat. I'm carrying a lot on my A lot of shoulder. load. A lot of Oo. load. Oo. So, parang sabi ko, you know what? Hindi ka hinaan yun. You just have to be honest with yourself first and with the people around you. Because kahit na yung problema na meron ka, hindi nila masusolusyonan yun para sa'yo. Yung help that they could bring, knowing that you have a strong support system, yun yung blessing dun. Who is your support system now? Silas. Silas. He has always been my support system. Emotional support, no? Emotional. Yan ang best friend mo eh. Kasama He mo is palagi my yan. best friend. And ano kami, walang ibang nakakilala sa akin ng todo kung hindi siya talaga. Oo naman. Si Siyempre. Silas po is a musical artist. Yes, and I'm very, very proud of Silas. After you listen to my podcast, i-surf niyo ang pangalan ni Silas. Silas, doon naman sa music. And you see a lot of his On compositions, Spotify. a lot of his songs. He's an up-and-up musical artist. Isang Yes. henyo rin sa tingin ko. At saka nag-ano siya kuya, at last year, nag-score siya for a movie. It's called Dream Boy. Nanalo sila ng ilang awards. Galing. Siya, to be specific, dahil sa pag-score niya sa Ang film na yun. Galing. So parang ako na, kuya, alam mo, in life, ako, proud ako sa lahat ng mga na-achieve ko sa trabaho ko. Pero pag si Silas yung nakaka-achieve, Mas proud ka pa. hindi yung level of Fulfillment mo. fulfillment and happiness ko para sa kanya to the next level. Mas Kasi nga mataas sabi na. nila, 'di ba, ang ate lang ang isa sa isang tao na mas magiging happy pa for your success than yourself. Totoo yan. Parang anak. Kasi Yes. wala kang anak eh. Ako, when my kids are better than me, ay naku, I'm happy. Super. Sila lang ang tao na talagang happy ako na talo ko. 'Di ba? I'm so competitive. Like I Pero want pag to anak be ko yun- better than me. That's the Yeah. goal. The goal is for them to be better than you. Super, yes. How is your relationship with God, Faith? Ngayon, I would say na there are moments or there are times na nako-question ko siya. Why do you question him? Over what? Over who I am. And kuya kasi maraming bagay sa buhay ko na nangyari nang wala naman akong kinalaman. 'Di ba? Dinala na lang ako na ang harsh. Ang harsh nung reality, Doon nga pinagdaanan mo. mga pinagdaanan ko. Pero yun kasi parang bakit? Ba't sa akin mo to ginagawa? I've always been honest. I've always been pure. Yung intention ko maayos at open.
And probably siguro ngayon hindi ko pa lang din talaga naiintindihan kung ano yung plano ni God for me. But it makes me question how much He loves me. Na ang dami ko nang pinagdaanan at ang dami ko nang nasurpass na mga challenges at dahil yun kay God. There are certain situations nang din siguro na parang napapaisip ako na if you are so holy and if you love us this much, ba't mo kami hinahayaan to go through this? Yeah, I get you. I feel you, yeah. And sabi mo, mahal mo ko eh. Ganyan ba yung pagmamahal? It's probably His way of teaching us something. Yeah, diba? Something greater than us. It's just hard to accept things. Yeah. I'd like to share to you that it's normal for people to go through that, whatever you're going through. And it's also, God can take it if you tell Him, may tampo ako sa'yo, Lord eh. Kasi bakit mo ako pinapadaan sa ganito? Hindi naman kailangan. You're powerful, right? Why do I have to go through what I'm going through? When you're powerful, you can just say, Exactly. ayusin na natin yan. But my learning with Eman's death was that we only see what's in front of us and it's painful. But the plan is bigger. So much bigger. He sees the map. And I know that in time, it will be beautiful. Right now, it's just so painful. But I know in my heart, with full faith, that it will become beautiful. And I'd like to share that to you, that maybe now it looks painful because we only see what's 50 meters ahead of us. But the map is good. And God sees that. We just have to wait. That's so true. You just have to wait. Yeah, but it's okay to express that to God. He's like a loving father. Pag may tampo ka sa tatay mo, kinakausap mo, di ba? Pag may tampo ko, sinasabi ko sa kanya eh. He takes it well. He's God, no? That's Because so even true. if we don't tell God naman, He knows naman what's in our heart eh. Even if we don't say it, He knows what's in there. So I'd rather that I say it. And it's good that you say that. But don't lose hope, Faith. I'm not naman. Tsaka- Faith nga yung pangalan ko. Hello, Diba? Kuya Kim. At kasama ko po si Faith sa church. Yes. Pag Sunday, we go to Victory, Faith and I. And parang anak ko na to eh. May anak ako sa showbiz, itong si Faith. Tsaka si kay ni Harleen. Mga ampun ko sa showbiz. Hindi, eh. tsaka kuya, it's very, din talaga. It's very important to surround yourself with people who can bring you closer to God. Kasi kuya, yun yung ko eh. Yun yung prayers ko. Parang, just recently, yun yung prayer ko. Yeah. Sabi ko, Lord, bring me closer to people who would bring me close to you. At may mga tao na nawala sa buhay ko. And that's because hindi nila ako dadalhin malapit kay Lord. Yun. Kaya nakalas sila sa'yo, no? Di ba? Natanggal sila sa'yo. Kasi you are your friends eh. Yes. You show me your friends and I show you who you are, di ba? Exactly. Dumikit ka sa mga magpapalapit sa'yo kay Lord talaga. Totoo yan. At saka, O sino yung mga friends na natanggal sa'yo? basta, hindi na para ikwento pa dito. Para kailangan dun beer yata. Yeah. But, but I know that you're very spiritual. Si I Faith, am very spiritual. she's also very expressive, kaya nakwento niya dito yan eh. But whenever we pray, before every TikTok Lock show, no, every single time, we pray before the show eh. Ang nagpapalitan ng prayer niyan, either ako or si Faith. Minsan si Harleen nagdadasal din, nakakatawa. God bless you, God Lord. bless you. God bless Lord. God bless Lord. Iba. Hindi, pero alam mo, Kuya Kim, yung family din talaga natin sa TikTok Lock. Iba yung saya dun eh. Iba, magaang. Sobrang Mabigat ang gaan. trabaho pero magaang sa loob. Yes. Diba? Na ako, sinasabi ko to noon pa lang. Pero, isa din kayo sa mga anchor ko sa buhay. Kunwari, ikaw, di ba, pag kailangan ko ng parental advice, Ako nga ang parent mo eh. Sa mga legal documents po ni Faith, ang nakalagay, legal guardian. sa school ko, siya ang guardian ko. Kasi wala kang father. Si Kuya Kim na lang ang father talaga. Pero yun nga, sabi ko, nasa TikTok lang kasi masaya lang tayong lahat. And parang, dahil ang tagal na rin, iba na yung pagsasama natin na kung di kulang ang linggo ko kung hindi ko kayo makakasama. Totoo yan. Kumbaga kayong aking pahinga. Yan na. Right! Dahil kami ang iyong pahinga,
Miss D, management, bigyan niyo pa ng mas maraming trabaho sa TikTok lang to. Huwag yung tataas ng talent fee. Hayaan niyo magtrabaho mo na magtrabaho dahil pahinga pala eh. Dagdagan ng trabaho to. Pahinga. Pag after 3 p.m. medyo, hindi na. Ang hirap kaya. Alas 6 tayo. Mahirap. But again, we love the job eh. Super. Tsaka kuya, alam mo, isa to sa mga nagpa-inspire sa akin. One time, may nag-message sa akin na fan. Sabi niya sa akin, we always watch you, kaming dalawa ng lola ko. At yung lola daw niya, may dementia. Tapos, sabi niya sa akin na, ako sa totoo lang, hindi na ako maalala ng lola ko. Hindi niya na maalala yung pangalan ko. Pero every time napapanood ka niya sa TikTok lock, hindi niya nalilimutang tumawa at ngumiti. Oh. Di ba? Di ba? Ang ganda ng Grabe purpose, si no? Lord. Grabe si Lord. Kasi, nung bata pa lang ako, palagi kong ginagawa, manood ng TV, pagtanghaling tapat. And I'm just like always wonder. Ang pangarap nga ng lola ko na, sumali sa mga games at manalo sa mga games dun Sa Wawawi. Never namin pinangarap na ikaw I ang would nasa be a harap. host. Oo. So parang kumbaga sa akin, full circle moment siya kuya. Kaya feeling ko, that's why it works also. Kasi alam ko yung feeling ng pagiging audience. Tama. Kaya naiintindihan ko yung mga nagigest din sa atin at yung mga nanonood na tiktropa natin. Ang galing ni Lord. Iba siya gumalaw. Kami po sa TikTok Lock din at ang mga malalapit na kaibigan ni Faith, pero kaming mission para kay Faith eh. 2027, ito talaga visualize namin, sasali ng Miss Universe Philippines si Faith. At mananalo to ng Miss Universe. Oh, Faith. Matutuloy o hindi matutuloy? Ang ganda eh, matalino pa. Sa comment section po, sabihin po ninyo kung dapat sumali si Faith sa Miss Universe o hindi. Bibilangin ko. Hindi, Pag tama. sinabi nyo na hindi, O hindi, wag na lang. wag na lang. Okay. I-reschedule ko para sa inyo. Mag-comment kayo kung tingin nyo dapat siya sumali sa Miss Universe. Pero Faith, Totoo. sasali ka na Miss Universe o hindi? I really want to. I've been Why do open you want about to? this. Why do you want to? Sa totoo lang kasi kuya, nung First of all, una, I'd like to say why Faith should be in Miss Universe. She's beautiful physically. She's very smart. Napakatalino nito. Matangkad. Very talented. So mabilis, quick on your toes kung mag-isip. Miss Universe ano ka talaga eh. Kamukha mo pa si Pia Wurtzbach. Di ba? So anyway, tuloy mo. ako, Pasensya ka. yun na dun, nga. ka. Kasi noon, yun ang pangarap ko talaga. So, sabi ko, nung nag-start ako mag-artista, medyo nawala ako doon. Parang sabi ko, focus na lang ako siguro sa pag-artista ko kasi it's working well for me. At saka prime But time ka then, ngayon. Oo. habang patagal ng patagal, parang sabi ko, wait lang. Ano ba yung reason? Bakit gusto mo Bakit ka sumali? sasama ng Miss Universe? Ano Diba? nga ba Gusto mo dahilan? sumikat? Oo. Gusto mo ng pera? Sikat ka na eh. Gusto mo ng endorsements? Oh. Sabi ko, kaya ko makuha yan sa ibang paraan. Pero kuya, who I am as a person and where I came from, I want to show other people that nothing is impossible. Nothing talaga, really. And eto, ang advocacy na gusto ko kasi, As a Miss Universe contestant, what would that as be? a Miss Universe contestant, is for me to help single moms and children. Single parents and children, to be exact. Because I know how it feels. Your mommy was a single mom. Yes. At katulad na sinasabi ko kanina, mahirap nang walang suporta. At mahirap kasi napakalaking percentage na ng mga tao dito sa Pilipinas sa buong mundo ang single parents and children. Sa paglaki ng isang bata, kung yung foundation is bali na agad, how will you move forward? Tama. Wala kang bibigay. Wala. Hindi lang to financially, kuya. Ang mga babae, na mga bata, to be specific, they long for a father. At when you long for a father, the partner that you choose in the future, kasama din yan dun. So kumbaga, these are just factors na pinagdadaanan ng isang bata na nanggaling sa broken family. At alam mong lahat yan? Alam ko yan lahat. Kumbaga, I just wanna share my knowledge, share my wisdom, and gusto ko maipakita sa kanila na even though nanggaling ka sa isang broken na sistema, you can still feel whole as a person. And you can still thrive and flourish sa kung ano mang gusto mong gawin sa buhay mo. So that's good. That's good advocacy.
Pero narinig ko na yan sa mga ibang Miss Universe. Talagang? Ito ang tanong ko. Sa dinami-dami ng mga Miss Universe contestants sa Pilipina, what will make you stand out? What will make you different from all of them? My personality. What about it? I just want to say that you can be proper without being boring. Ayun, exciting. Exciting ka. Actually, exciting ka talaga. Diba? Baliw ka eh. Hindi kasi parang may standards ang pagiging beauty queen at alam ko yan. Alam nating lahat yan. You have to move a certain way, talk a certain way. Pero kung may personality ka, you have to show up in this world na kung gaano ka colorful. Yeah. Hindi mo dapat i-box yung sarili mo sa stereotype na meron tayo dito. So feeling mo yung mga Miss Universe contestants naka-box, naka-stereotype? Most of them. Like who? Secret! Hindi. Pero kasi, I give them grace because yun naman, tinuturo din eh. Oh. Diba? Most of them, they would go through trainings at yan talaga yung mga kailangan mong gawin. Diba? Parang ako lang, you just show up authentically as yourself. Because so why people, don't you show up? I am showing up! So 2027? Hindi. Hintayin nga muna natin yung mga comments ng ano. O sige, hintayin natin. Kung gusto niya maging Miss Universe contestant si Faith, just comment, we want to. Oh, yes. Pag ayaw niyo, sabihin niyo rin, bibilangin natin. Okay? At ang may pinaka-interesting na comment, bibigyan natin ng ano, ng Gcash. Tara. Pwede, Gcash. Pwede, go. O sige, Gcash, 5,000. 500 lang sana sasabihin ko, kuya. O 2,500. 2,500 Gcash. 2,500 game. Game. Yung pinakamagandang rason kung bakit. Kung bakit. Yan. Okay. Babasahin natin and then Gcash 2,500. Sige, Okay. game. Game yan promise. Alam mo, Faith, 45 minutes na itong usapan natin. Kaya nga eh. Biglang chinek ko na ganun. Sabi ko, ang sarap pala dito. Sarap, diba? Oo. But alam mo, ang tagal ko nang inaasam talaga na makapag-usap tayong ganito eh. Kami naman ni Faith kasi we talk like this all the time. Yes. Sa dressing room. We also work out together. Kung kaya napaka-fit niyan. Sabay kami nag-workout niyan eh. We do CrossFit together. Gumigimik kaming madalas. Kumakain kami ng steak. Palagi yung kasama to eh. Actually, sina Kuya Kim din ang nagdala sa akin sa Ayala to run. Yeah, pag Sunday. Yeah. But I want them to hear what we actually talk about in private because it's inspiring eh. Yes. You're a very inspiring person, Faith. And aside from the fact, I look forward to being with you all the time because you're exciting. Baliw ka eh. Kung ano nung kabaliwan ang pinagagawa mo, nakakatawa ka eh. I know. Diba? And that is what you have to offer sa Miss Universe. And that's exciting. Exactly. Faith, kapos na tayo sa oras. But before we end the show, pray naman for our viewers and all our listeners. Okay. Yeah, go. Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for this wonderful day that you've brought me here kasama si Kuya Kim. And salamat sa tao na nanonood at nakikinig ng podcast na ito. God, take away all the pain. Take away all the questioning. Take away everything that will not help us become better as people. Lord, take away all the desire in our hearts kung hindi talaga yon para sa amin. Amen. Lord, I believe in your plans. And naniniwala ako na kahit mahirap ang pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, lahat ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, may sarili kang paraan sa pagpapakita sa amin kung gaano mo kami kamahal. Kami, mga anak mo, and salamat for taking care of us. Amen. Maraming salamat for always providing for us. Amen. Sa mga moments na akala namin, yun na yun. Dinadala mo kami sa mas magandang lugar, sa paradise. And I cannot wait to be with you in paradise. Wag naman soon. Wag soon, Lord. Wag soon. I love you. I love you. I love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In Jesus' name, amen. Sabihin ko sana soon. Wag naman. Wag naman, baka Okay pa. Suicidal tayo pa kayo dito, di ba? Wala. Yeah. Oo.
Faith, God thank is you. good, life is good, and we are so blessed to be here All the together. time. And Faith, I dearly, dearly love you. Love you, I'm Kuya. always here for you, and I'm so proud of your talent, and I'm so proud of you. I tell all my friends how proud I am of you. Para kitang anak talaga eh. So, I love you, Faith, and thank you for coming out in the podcast finally. And I'll see you in 2 days. See you! Happy time na! Happy time na! Thank you very much for joining us. Join us again next week. We upload new episodes 5 o'clock every Wednesday. And if you like this podcast and you haven't followed us yet, please follow. We appreciate it and we'll be more inspired. Also, para alam nyo kung kailan lumalabas ang podcast, press the notification bell para you're notified every time merong bagong episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. I hope that you got inspired and I'll see you again next week. Rawr. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.